Kasi the more na hindi ka nagme-message, dun lang nade-develop yung Hey! What's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about So merong nag-message sa atin. So meron daw siyang gustong babae since first year college until third year. So gusto niya na itong babae na to. Kaso nga lang, ang problema, parang ayaw naman sa kanya. So ginawa niya na daw lahat para magustuhan siya nitong babae na to. Binigay niya yung oras niya, nag-effort siya, pero parang walang dating. Hindi nagre-reciprocate. Pag hindi siya nag-message, hindi rin magme-message yung babae. Pero dumating sa point na hindi na talaga siya totally nag-message. Pero nagulat siya, one day nag-message yung babae sa kanya. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. If you keep on giving free attention sa mga babae, or if you put her first sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo, she won't see you na may effort ka sa ginagawa mo, or she won't see you as a special someone. Ang tingin niya lang sa'yo is simple, na ginagawa yung mga bagay para sa isang babae kahit na hindi niya na-earn. Wait nga lang, traffic eh. Okay, finally nakatakas na rin tayo sa traffic. Grabe. So yun nga, yan ang problema pag ang babae may leverage sa either panliligaw o sa relationship. Well, at first, meron naman talaga silang leverage kasi tayo mag-a-approach eh. Sila lang mag-aabang. But it doesn't mean hindi mo kayang i-lead yung babae kahit nanliligaw ka. Guys, kahit manliligaw ka pa lang, dapat pinapakita mo na kung ano yung mga dapat gawin. Kasi unang-una, pag lumalabas kayo, ikaw rin naman ang susunod. So dapat sanayin mo siya dun pa lang na ikaw ang masusunod at ikaw ang mag-guide sa kanya at ikaw ang magli-lead, para at least alam niya. Kaso the problem is, piniplease mo yata siya, bro. Piniplease mo siya na dapat ganito, na dapat ganyan. So kung ano yung gusto niya, binibigay mo agad-agad kahit hindi pa niya na-earn. Kaya most of women, malakas ang loob sa mga ganyan, na they don't care kahit mawala ka, or they don't care kung hindi ka mag-message. Kasi may mga ganung babae, alam nila, nakabisado ka na nila na lagi ka magme-message sa kanila. The only time na marirealize lang nila na importante ka is pag talagang hindi ka na nag-message, or talagang pag nawala ka na. Give them a gift of absence. Yan yung lagi ko sinasabi sa mga nagme-message sa akin, especially sa mga lalaki, na alam ko laging ang problema nyo is babae na hindi marunong sumunod or hindi mo ma-lead. Brad, kasalanan mo rin naman eh. Hindi rin naman kasalanan ng babae yan. Most of the time, tayo ang lalaki, tayo nagli-lead. Ikaw ang may mali, masyado mo siyang piniplease, di ba? Hatid sundo siya kahit hindi mo pa jowa, which is okay lang. The problem is, yung reciprocation na hinahanap mo, yung reciprocation value na gusto mo, hindi niya nabibigay. Why? Kasi nga alam niya na hindi ka mawawala. Alam niya na pag hindi siya nag-message, hindi ka rin makakatiis, magme-message ka rin. Ngayon, sabi mo hirap na hirap ka na, di ba? Darating sa point na ganun. Kasi mapoprostrate ka talaga eh. Yung situation mo na yan, maraming lalaki na nasa ganyan situation. Yan ang problema pag masyado kang papagbigay or hindi pa na-earn ng babae yung mga attention and validation, binibigay na natin. Kaya dapat matuto tayo how to give the validation and the attention sa tamang panahon, di ba? Kaya nga kung umpisa pa lang, let's say magka-date pa lang kayo, ikaw ilang taon na, Brad? Ilang taon na? Kasi first year pa lang super crush mo na siya kamo, di ba? Ngayon third year, ganun pa rin. Tapos sinabi niya sa'yo, ang gusto niya sa lalaki, consistency. What the fuck? Ano bang consistency gusto niya? Yung gagawin niya yung gusto niya basta as long as nandiyan ka pa rin? Ano yun? Eto Brad, nakikita ko dyan mas attracted dyan sa lalaki na hindi nagbibigay sa kanya ng atensyon. For sure, there are some guys out there, or there are guys out there na talagang kinakausap niya lang paminsan-minsan at doon siya attracted. Kasi unang-una, kung talagang yung focus niyan sa'yo lang or yung attention niya sa'yo lang, hindi ka paghihintayin yan. Ngayon, kung pinaghihintay ka niya, then there's something wrong with her. So ibig sabihin, she's playing the game and she knows how to play the game. So she creating more attraction and she's building emotion sa'yo. Ibig sabihin is ginagawa niya yun para mag-build ka ng emotions towards her. Gets mo? Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo muna.
Tignan mo, maybe after a week or two, pero for sure meron kang pattern, babalik at babalik ka dyan. Ang pinakamaganda talaga dyan is give her a gift of absence and focus on something else, or maybe you can focus with some other women para at least makita niya na you can walk away and you can find someone else na willing to give the attention na gusto mo or yung nagre-reciprocate sa'yo. Brad, lugi ka dyan. Ikaw na nga nagsabi, lugi ka. Because for how many years, di ba? I don't know kung may nangyayari sa inyo or nagkikis ba kayo. I think wala. That's bro, kumbaga ito yung ayaw natin mangyari. Para kang na-rape sa mga bagay na kayang mo ibigay. Kung ang babae takot physically ma-assault, ikaw, tayong mga lalaki, takot tayo mentally, emotionally ma-assault ng mga babae, kababaihan, di ba? And it's very draining. Kahit anong paliwanag mo, hindi niya maintindihan, bro. Kasi nga, ang nakikita niya sa'yo is lagi kang andyan. Ano sinabi ko sa laging videos ko, sa mga content natin, women are only loyal to their feelings and emotions. Walang ibang susundin yan kundi yun lang. Kaya nga kung tingin mo napapasayo mo siya ngayon, it's not because of your looks, because of your forma, it's because on how you make her feel. Hindi dahil magaling ang pumorma, hindi dahil good looking ka. Well, sa umpisa merong yun, may dating yun, pero habang tumatagal, at the end of the day, kung paano ka makipag-usap sa kanya, yun ang binavalue niya bilang babae. Kaya nga di ba magugulat ka, may mga babae na kasama hindi naman kagwapuhan, pero she's really in love with the guy. Ako, I know some women na talagang ang boyfriend nila is talagang masasabi mo na magaling siguro tong lalaki na to kasi jackpot siya yung iba nga may anak pa Talagang nasa stimulation way mo how to stimulate women's emotion. Kaya nga Brad, stop sticking to one woman na i-date mo. Dapat try to date some other women or try to entertain some other women. Hindi pwede na lagi kang magbe-base lang sa isang babae. Kasi diyan pa lang lugi ka na I'm not saying na maging babaero ka. As long as you are single, wala namang problema mag-entertain or mag-date ng multiple women. Kasi diyan mo makikita na talagang iba-iba sila ng value na hinahanap, pero iisa yung demographic na gusto nila sa isang lalaki. The more na malaman nila na marami kang dinidate or marami kang lumalabas ka with some other women, the more they feel threatened sa ibang mga babae. I'm not saying na gawin mo right away, pero dapat you should have your own game, bro. Hindi ka pwedeng bigla ka na lang, sige gawin ko na yan, pag the following day gagawin mo na. No, it's not. It's you should have the preparation. Try to do what? Cold approach, bro. Kailangan mag-cold approach. Hindi pwede na banat ka lang ng banat kasi baka mamaya sa rejection pa lang ma-overwhelm ka na, hindi mo na matanggap. Ang hirap talaga. May mga ganun times, bro, and I totally understand that na hindi masarap sa pakiramdam na nare-reject. Pero tanda mo, at the end of the day, it's always it's a numbers game. The more experience, the more women you're talking, the more na you will learn from them. Hindi sila basta babae lang, maganda lang. Kasi may mga value rin sila mapoprovide, the way they talk to you, the way na hindi ka nila kinakausap, the way na kinakausap ka nila. At magugulat ka one day, dahil dati hindi ka nila kinakausap, may mga babae talagang pinipigilan nila yung sarili nila because they don't want you to see na talagang gustong-gusto ka nila. Kasi baka gamitin mo yon as your weapon na, alam mo yon, manipulate mo sila. Pero hindi natin basta-basta nagagawa yun kasi nga we are very rational and logical. Most of women that we like is talagang gusto natin. It's easy to see, or it's easy for women to see kung gusto natin sila or hindi. Gets? Kaya nga Brad, kung ako sa'yo, try muna magbasa ng mga libro. Yan, kagaya yan. Nakikinig ka sa akin. And I know that I provided value sa inyo, especially sa mga nagme-message. By the way, shout out sa mga nagpa-follow na sa atin from Japan. Natutuwa ako dun sa isang followers natin. Talagang habang nag-work daw siya, pinakikinggan niya lang yung content natin for 4 hours continuously. He's listening to our content. Kaya nakakataba ng puso, Brad. Tuloy mo lang yan and patuloy tayo magpo-post. Nakakataba kasi alam ko nagtitiwala kayo sa akin at alam ko na talaga pinagkakatiwalaan nyo yung post natin. Kaya natutuwa ako at patuloy akong gagawa ng ganitong content para makatulong sa atin lahat. Akala nyo ba hindi nakakatulong sa akin yung pag-post? It helps me to understand more what I'm trying to say here. And I know sometimes na parang sobra ako, pero at the end of the day, my goal here is for you to understand women nature and for you to understand where you need to stand as a man.
Kasi at the end of the day, ikaw ang lalaki, tayo ang lalaki, tayo magdadala ng relationship. At paano pag nagkaanak ka? Ano gagawin mo? Hindi ka pwedeng sim-sim, hindi ka pwedeng people pleaser. Kasi gagayahin ka ng anak mo, especially kung lalaki. And ang babae naman, kung babae naman ang anak mo, same din ang hahanapin niya sa isang lalaki, kagaya ng tatay niya. Pero darating yung point na she will discover na I don't like this kind of guy. Kasi people pleaser is not really attractive with women. Gets mo? There are times na yes, you need to please some people, pero it's very rare na mag-work na mag-please ka ng other people unless you are in a customer service, you are a customer service provider. Diba? Yeah, that's the only time, bro. Kaya kung ako sa'yo, magbasa ka muna ng libro, pakinggan mo yung mga sinasabi ko dito, and try to detach. Then tingnan mo, bro, kung doon siya magre-reciprocate. Minsan, kadalasan nagre-reciprocate ang mga babae pag nakita niya na hindi ka na nagre-reply or hindi ka na nagbibigay ng atensyon. Wag nga kitang replyan. Gawin ko kaya yung ginagawa mo sa akin. How would you feel now? How dare you? Yung hindi mo pagre-reply, yung pagsisin mo sa message ko, gagawin ko sa'yo ngayon. Para at least alam mo kung paano. O di nag-reciprocate siya. Ganun lang naman, Brad eh. The more na hindi mo yan binibigyan ng time mo, the more they want more of you. Kasi nasanay sila doon, di ba? Sinanay mo, so mali ka. Dapat ang gawin mo is magbigay ka lagi ng gift of absence mo. Hindi pwede na lagi ka magbibigay ng time para lang ma-please sila. Hindi ganun, Brad. Hindi ganun ang way para magustuhan ka ng babae. Only time na magugustuhan ka ng babae is pag nakita niya na you are a challenge for her, na hindi ikaw yung kagaya ng karamihang lalaki na nampi-please ng babae. Bro, walang secret dyan eh. Honestly, I mean, bro, dun mo malalaman, puta, wala naman pala sikreto eh. How to attract them eh. All you need to do is don't give them too much attention and validation. Gets mo? Kaya nga the only time that they will appreciate you is when you show that you are worth it as a person or worth it to talk to. Paano ka magiging worth kung binibigay mo lahat ng oras sa kanya? Dapat matuto ka mag-put ng boundaries. Hindi pwede na lagi lang siya maghihintay sa mga ginagawa mo, di ba? Kailangan niya mag-reciprocate, Brad. Kailangan niya gumawa ng way para kausapin ka. She needs to put effort as well. Kung gusto niya makaramdam ng ibang klaseng attention, especially coming from you, di ba? Hindi pwede yung free palagi dahil gusto mo siyang i-please, dahil gusto mong i-maintain yung usapan niyo. May mga ganun lalaki. Patuloy na nagme-message kasi ayaw niyang putulin yung conversation kasi hindi niya alam baka mawala yung attention ng babae sa kanya. No, it's not, bro. The more na pagpatuloy mo yung pakikipag-usap sa kanya, hindi mo siya binibigyan ng time to develop her feelings for you. Kasi the more na hindi ka nagme-message, dun lang nade-develop yung emotions. Doon lang nade-develop yung emotions niya sa atin or nila sa atin. Gets? Kaya Brad, tumigil ka sa ginagawa mo, mag-focus ka sa sarili mo kung paano ma-improve ang sarili mo. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time and bye-bye. Grabe, ingay.